program Art Show Philippines Art Show po. Philippines. So ito yung programa na binubuo, tinataguyod ng ASP, yung mentoring program. Anyway, kwentuhan mo kami tungkol dito sa artwork na to kasi nakikita ko dalawang karakter eh. Dalawang persona lagi eh, Yes, di ba? po. So, go ahead. Yung artworks ko usually duality ng personality ng tao. Mhm. Parang different sides of yourself or your inner selves na nagko-coexist sa isang sitwasyon or sa isang body ng tao. Mhm. So, yun yung usually na pinanghugutan ko kasi I believe lahat naman tayo sa may face or part or any situation na ganun yung nararamdaman natin. Mhm. Na parang emotions are too complex, hindi siya single lang Okay. to express. So, yun yung root ng artwork ko lagi. Kasi gusto ko, any sides, kino-consider ba natin na bad or good, Mhm. Mhm. things na dapat to be feel, heard, and seen. Mhm. So, yun yung laging pinapalabas ko sa artworks ko. Yan, nakakatuwa kasi, gaya nitong nasa kasama din dala-dala mo ngayon, ano. Ito particular, may umiiyak na part, may umiiyak na parang detach yung kanyang labi, di ba? Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya magawa. Ang nakikita ko naman, yung gaya nung kinukwento ko sa'yo kanina, na sinasabi ko, parang human beings are parang laging merong maskara eh. Laging may Yes, dalawang side eh. Parang coin, di ba? Yes. May harap at likod lagi. So it's up to you kung paano mo gagamitin yung side na yun, kung kailan, di ba? So ito yung nakikita ko, parang may masaya, may malungkot, di ba? Parang Possible. Oo. Open naman for interpretation yung Oo. mga bagay. ang galing nga, I mean, hindi siya, ako personally, hindi ko siya madalas makita sa mga artwork na tinatakel yung ganito. Sabi mo nga, yung emotional, yung complexity ng emotion ng isang Yes po. tao. Di ba? Usually kasi, flat. I mean, isang isang figura lang, nagpapakita kung malungkot o masaya. That's it, di ba? Pero ito, dalawa eh. Di ba? Dalawa lagi. Napansin ko to nung recently nung nagpunta ako sa Gateway. Yes po. Di ba? Nakita ko Gateway yung works Gallery po. sa Gateway Gallery. Nakita ko, sabi ko, kakaiba kasi parang ang lalim, parang poetic. Parang poetic, di ba? Thank you. Oo. So meron siyang particular sense of depth na kailangan mong arukin. Tapos tanungin mo yung sarili mo, paano ka nakaka-adapt doon sa artwork na to? Yes, kada tao kasi iba-iba yung meaning sa kanila eh. Sa akin kasi Yes. kino-consider ko lang, hindi siya totally bad. Pero Yes. need ng any emotions, need natin sa bawat sarili. Yes. Tsaka depende yung sa kaharap mo eh, di ba? Yes po. Di ba, minsan ang saya mo, dahil kasama mo yung kaibigan mo, yung crush mo. Pero pagdating mo sa kwarto mo, sa mag-isa ka na lang, parang it's another story. Yes. Di ba? Parang huhubarin mo na yung isang side mo na masaya dahil balik ka na dun sa natural mong sitwasyon, sa element mo, at balik ka na rin, syempre, dun sa mga problemang meron ka. Di ba? Opo. So, ganun yung nakikita ko. I mean, personal interpretation ko yun, I'm sure may kanya-kanyang interpretation din Opo, yung mga nakakabigla patron. kasi kada tao na tumitingin, iba-iba yung words or mga sinasabi. Oo. Doon mo malalaman na kada tao may iba-ibang perspective sa life. Yes. Tsaka, the way your works connect to the people. Di ba? Kasi nga, bawat individual, may kanya-kanyang pinagdaraanan, may kanya-kanyang sitwasyon. Yes po. So, depende din sa sitwasyon kung paano nila titignan yung mga piyesa. Yes po. Di ba? Ako, ganun lang yung nakikita ko. Pero, kwentuhan mo kami. I mean, turuan mo kami kung ano-anong materyales, ano-anong medium ito. Eto, ang gamit ko, mostly acrylic na eh. Okay. Tapos yung may On canvas. Yes, on canvas. Okay. Tapos may Versatex. Tapos paints, mostly acrylics. Pero sa Okay. iba-ibang artworks ko yan, gumamit ako ng clay, gumamit ako ng paper mache, gumamit ako Talaga? marami mga mixed media. Nag-try ako ng plastic, kung ano. Pero ito yung sa Versatex yan, ito yung sa akin, Mas komportable ka. comfortable ako. Mas kabisado Opo. mong gamitin. Opo.
So, Gusto ko lang kasi may makita na emboss or Yes, oo. kahit nakapikit ka, nararamdaman mo yung texture. oo nga eh. Tsaka ano, parang kahit yung mga visually impaired natin kababayan, di ba? Possible Pwede nilang po. i-touch. Opo, kasi Pwede parang nilang i-feel. nakasculpt kasi parang ganun yung feeling Oo, niya. kasi may texture na nakaangat, Yes, naka-emboss, oo. Kaya yun din yung naisip ko. Sabi ko parang napaka-inclusive na hindi naiiwan yung mga visually impaired nating kababayan na ma-appreciate yung art. Yan naman Di po. ba? Yun yung gusto kong maging kung ano yung papatunguhan ng art ko, na lahat makaka-appreciate, lahat maaabot, lahat ma-valid or included nga. Oo, tama. Lahat ng emotions at lahat ng klase, lahat ng tao ay valid at inclusive o included sa ating, lalo na particular sa daigdig ng art, di ba? Yes Ayun po. nga yung sinasabi ko, art is universal. Totoo. Di ba? Walang language barrier dito, walang PWD o gender preference dito. Lahat kasali, lahat pwede, di ba? Opo. So, yun yung nakakatawa kasi yung mga ganitong artwork, nakikita mo na kumbaga hindi na pag-iiwanan yung ating mga kababayan na visually impaired na gusto mag-appreciate din ng mga likhang sining. So, bukod sa sculpture, pati painting po pwede na natin kumbaga ma-feel, di ba? Gaya nito, naka-emboss, di ba? Itong mga nandito ngayong dala mo, anong size nito? This one, 10 by 8 inches lang po. Tapos naka-frame. Naka-frame lang na may 1 inch matting. So far, gano'n nakalaki yung pinakamalaking nagawa na ganyan? So far, pa lang po 36 by 24 inches. Wow! Kasi, 2 by 3? yes po, hindi pa ako nakakakuha ng sobrang laki kasi ang nakukope pa lang ng demand kasi ang daming demand. Okay. So, parang maliliit muna. Pero hopefully, mas malaki na next year. Yun talaga yung goal ko. Oo. Sa grupo ninyo sa Art Show Philippines, uso yung aseyo di ba? I mean, Yes po. nakapaggawa ka na ng aseyo na ganito? Yes po. And then, dinala siya sa Malaysia. Wow! Apo. Talaga? Kasi iniisip ko parang ang hirap gawin dahil ang liit. Mas challenging kasi Di ba? Yung detalye, di ba? Oo. So, ang aseyo is 2.5 by 3.5, art di ba? cards po eh. Art card ang So, size. So, tapos ganito yung gagawin mo, napakagaling mo talaga. I mean, ang hirap nun eh. Di ba? Well, sa gaya ko pong hindi marunong magpinta, talagang mahirap yun. sa amin din. Pero nakakabilib po. Nakakabilib kasi, lalo na po mga kaibigan, kung makikita nyo ng personal itong mga gawa ni B at ng iba pa nating mga kaibigang artist. So, siguro invite ko kayo na na bumisita sa mga exhibit sa mga gallery, sa Gateway meron, sa 1159 yata meron din. December Oo. 16 sa 1159 Creative Space sa Makati. Oo, And then oo. meron kami ngayon sa Historia, Manila. Oo, yun yung sasabihin ko sa Mabini, di ba? Yes po. Oo, hi Ate Mori, nakita ko si Mori kanina sa Facebook, nandun siya sa istorya eh. So, ganun lang eh. Kasi mga kaibigan, ganito po eh. Yung art po kasi, madali naman mag-browse sa internet eh, di ba? Makakakita ka na napakagagandang artworks kahit sabihin natin sa YouTube. Maraming mga tutorial about arts, arts appreciation. Yes po, Meron yung mga great arts explained in 15 minutes, 'di ba? Makikita mo 'yan, makikilala mo sila Basquiat, lahat, 'di ba? Sila Banksy, lahat marami pa eh. But the thing is, hindi sila tangible eh. 'Di ba? I mean, hindi mo sila pwedeng malapitan o makita ng personal o mahawakan man lang. Whereas kung pupunta ka sa mga gallery at museum na meron dito tayo sa Pilipinas na napakaraming gallery at libre naman sa National Museum, di ba? So, ano po, siguro bago magpasko, di ba? Pagpunta nyo sa ibang lugar, kung saan man kayo magbabakasyon, may mga gallery tiyak dyan. So, I suggest bumisita tayo sa mga gallery at i-appreciate natin yung gawa ng mga kapwa natin Pilipino. Diba? Priority, kapwa natin Pilipino. Pero hindi naman natin siyempre iniiwan yung gawa rin ng ibang mga taga-ibang nasyon. Pero bilang Pilipino, suportahan natin yung ating mga lokal na artista. Yun lang naman yun eh. Support local artist. Pero still, art is universal, di ba? Yes po. So, kasi recently, naging maingay yung issue ng AI.
Di ba? Yung artificial intelligence when it comes to art making, photography, photojournalism, journalism per se. So, when it comes to art, tapos AI, when it comes to artworks, what's your take on this? Anong masasabi mo rito? When it comes sa AI, kung in a way na matatakot ba yung artist? Dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong kabahan? Hindi tayo matatakot kung tama yung paggamit natin. Mhm. And AI is a tool. Mhm. Pero hindi siya dapat pinipresent as it is. As a medium. Siyempre, pwede mo siyang maging inspiration, Mhm. pero hindi na siya yung mismong art. Kasi galing din siya sa ibang artist din talaga, ibang Okay. tao. So parang unethical na hindi natin kine-credit yung gawa nila using that AI and claiming na I like that's that our word, art. unethical. Yes po, kiniklaim natin na gawa natin. Kasi hindi ganun yung process ng art na nag-isip ako, tapos eto, ilalagay ko siya, i-generate ko siya, and then akin na yun. Hindi eh. May creative process kada artist. Siyempre, dadaan sa maraming proseso pa. Depende kung ano yung medium mo. Hindi tayo matatakot sa AI na gamitin. Pero, wag na nating i-promote na Gawa Yes, yes, natin, tapos na- AI lang yes ang ginamit. Oo. kasi ibang process po yun. Inspiration pwede, pero claim, hindi po. Okay. Pero kanina, balikan natin yung Mabini. Sabi mo, nabanggit mo sa akin kanina, galing ka sa Mabini area dahil sa istorya, may opening doon. Opo. Parang kahapon, nung isang araw, may napanood ako isang short docu. Ang topic nila is yung mga artist sa Mabini na copyist. So, nagpagawa sila, nagkaroon sila ng experiment, nagpa-copy sila ng isang artwork. Parang in less than a day nagawa eh. Opo. Di ba? So, parang anong tingin mo ron na parang nakikita tuloy tayo na mangungopya? Magaling na talentado pero pangungopya yung ginagawa. I think iba yung context nung video na yun eh. Parang na out of context. Kasi hindi lang siya copyist eh. Okay. Nagpa-commission. Okay. Maraming artist na eto, gawan mo ako ng ganito, Okay, gawan mo okay. ganyan. Nagpa-commission and worldwide na maraming gumagawa na nagpapa-commission. Hindi siya copyist at it is. Kasi Hindi naman niya binibenta as is eh, di ba? Oo. Kung may mga nangopya, parang ibang context naman yun. Hindi mo pwedeng ma-generalize yung isang situation, tapos lalahatin mo na. Oo. Marami. Depende kada issue. Iisa-isahin mo. Hindi mo siya pwedeng, this is right kasi ginawa ng isa, this is wrong kasi ginawa ng isa. Depende kada issue. Kaya hindi ko masabi kung ano. Pero yung video na yun, nasasabi ko lang is, Napanood mo rin ba yun? opo. Pero yung nasasabi ko lang sa video na yun is, nagpa-commission kasi. Oo, pinakopya nila Opo. talaga eh. Di ba? Sila, dinala nila yung artwork siguro or dinescribe. Sila ang kumbaga lumapit para kopyahin Opo. yung isang particular na piyesa, di ba? Opo. Siguro na-amaze sila dahil ang galing. Opo. Napakagaling, nakopya in less than a day eh. Opo. Di ba? Only, syempre, hindi siya 100% replica dahil sabi nga nila, iba na yung brushstrokes, di ba? Yes. Moderno na yung brushstrokes. Iba yung context, malawak yung context na masasagasaan. Actually kasi, ang naisip ko kasi doon, yung isang video pa na lumabas na yung mga copies naman talaga sa China. Marami, worldwide up. Ginagawa talaga yung artwork as in massive production para ibenta sa, I think sa Louvre, sa Paris. Di ba? From China, kinokopya, dinadala sa Paris para ibenta as souvenirs. Di ba? So, yun talaga, hanap buhay niyang kopyahin yun. Marami diba? kasi kumakopya na, gigiging practice na rin kasi maraming reason. Pwedeng institutional, ginagamit sa school, pwedeng practice, or kung inaaral mo pa lang, pwedeng business, iba-iba. So, parang hindi maraming ko siya... aspect, ano? Opo, kaya hindi ko makakapagsalita agad na etong mali ito. Kasi ang dami yung aspects eh. Oh, and that's very good of you kasi binabalanse mo. Yes. Di ba? Oh, pero sa totoo lang kasi, ako parang naging proud pa ako dahil
meron tayo mga magagaling na artist talaga eh, di ba? Opo, marami. Actually, nung bata ako, pagka napapasyal ako dyan sa Mabini, nung mga barkada, nakikita ko yung mga frames na nakadisplay, di ba? Malapit sa may Ermita Church yata yun. So marami talaga, bukod pa yung mga nandun sa may Malati Church naman, sa may fountain na nasa bangketa. Bilib na bilib ako kasi kahit landscape o rural areas lang yung nakikita mo dun sa painting nila. Ang lagi kong iniisip, paano nila ginawa? Napakagaling. Kasi ngayon, wala akong talent sa pagpipinta at pagdodrawing. Kaya, dun pa lang sa mga yun, amazed na ako, hangang-hanga na ako, no? Regardless kung ano pa man yung gamit nilang pintura, di ba? Latex man yan, acrylic, or enamel, di ba? So, ang mahalaga sa akin doon, na-execute nila. Yes. Di ba? Nailabas nila yung kanilang artistic prowess. Well, anyway, eto, lumalabas ngayon sa screen natin yung ilan sa mga gawa mo. So, yun nga, mga kaibigan, yan, pinapakita natin, laging may dalawang persona eh. Okay. Di ba? May duality yan, tulad yan. Yung Lady of Justice na yan, di ba? Laging dalawa. So, paano mo natutunan, B, yung ganitong proseso? Paano ka nakarating sa ganitong proseso? Nung nag-aaral kasi kami sa art mentoring program ng Art Show Philippines, parang isa yata sa need mong hanapin is yung magiging art style mo or paano ka magiging kakaiba sa maraming artists. No, sa halos pare-pareho na, di ba? Yung struggle is mag-isip ng kung anong kakaiba. And for me, parang bakit tayo, ang hirap mag-isip ng maging kakaiba sa mundo ngayon. Parang doon na lang ako magdedepende kung saan makaka-relate yung maraming tao. Parang sa strive for being unique, why don't you find na doon sa makaka-relate yung marami? Parang common pero lahat may connection. Opo, may connection. May connection. So yung connection na yun, inisip ko sa sa art ko, lahat ng bagay may connection sa kada isang tao. So parang pinag-connect ko yung mga sa figure ng tao, yung mga artworks ko. And then, ayun, naging maganda naman yung response ng public. Yun, marami nagpapa-commission, marami naka-appreciate. Sa totoo, ito, ang ganda nito. Yung parang breaking out, di ba? Parang lumalabas ka. Parang napupunit yung isang persona, tapos lumalabas ka. So, laging ganun, ano? Parang lagi akong tingin ko talaga parang kang yan, tulad niya, no? Nasa loob ng isang maska, isang pagkatao, mayroong pang isang pagkatao ulit. O yung sabihin nating emosyon, di ba? Opo. Parang laging ganun. So, nakakatuwa kasi na i-convey mo, di ba? Na-execute mo yung mga bagay-bagay na hindi naman madalas talaga natatakel. Yes, diba? thank you. Yung kasi masaya, kung masaya, di ba? Karamihan ng painting ganun eh. Masaya, pagtingin mo, masaya, colorful. Yung isa malungkot, yung isa dark. Di ba? Yung isa death nga yung tinatapik. Pero ito dalawa eh. Sabay sa isang canvas, sa isang frame. Di ba? Parang ganun. Tulad niyan, yung mga nakikita natin mga kababayan, mas ma-appreciate nyo po yan kung pupuntahan nyo po sa mga gallery, sa Gateway Gallery, tsaka sa Historia ngayon, di ba? Opo. Oo, so, kung meron po kayong time, pasyal po kayo at makita nyo ng personal. Kasi, kahit ano pong paliwanag namin dito doon sa artwork, the best pa rin po na makita nyo sila ng personal. Yun lang yun eh. I mean, nakikita natin visually, ang ganda. Pero yung iba yung character pagka personal mo nang nakikita tong mga pyesa na to. Di ba? Anyway, B, balik tayo. Magko-commercial muna tayo. Magpapaalala po muna. Babalik po ang Sining Pilipinas, mga kaibigan. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Halina't pag-usapan natin ang sining at kultura ng ating bansa. Samahan nyo kami sa untahan na tatalakay sa mga kaganapan sa daigdig ng arts and culture nating mga Pilipino. Ito ang Sining Pilipinas. Kasama ang inyong tagapaglingkod na si Chris Lucas. Yes, welcome back po sa Sining Pilipinas. Dito pa rin po sa Media House Express.
Kami po ay masusubaybayan ninyo sa Facebook at sa YouTube. Meron din po tayong TikTok account. O, mangyaring pakisubscribe, follow, like and share po ang ating mga pahina. O, anyway, bago po tayo magpatuloy, nais lang man natin bigyan daan yung kumbaga pagbati, di ba? Ay, ito, lumabas yung mga nag-comment sila Sir J. Vincent. Sir! Si Ma'am May. Si Ma'am May, talagang iniimbitahan ko rin. Ang problema, hindi magtagpo yung aming schedule. Sino pa to? Hindi ko nakikita. Yan, si Ma'am Sonata. Yan. Si Ate Mori, si Ate Mori, yan. Nagkita kami nung nakaraan sa Gateway, Yan, kasama sila Van. Anyway, maraming salamat po sa pagsubaybay, pagtutok sa Sining Pilipinas. Meron kaming common friend ni B na ngayon lang namin nalaman common friend namin. Si Sir Jean Villa. Yan, sir, magandang hapon po. Hello, Sir Jean. Magandang hapon. Salamat po sa panonood. Sabi niya nung makita niya yung poster na nandoon ka, sabi niya, "Oy, magaling na artist." Kasi parang nagbabalak pa lang siyang mag-collect ng artwork ko. Nice. Salamat po sa suporta. Maraming salamat po. Yan. Yung mga nagko-comment po, Rosalina, si Ma'am Rosalina. Hello, Dikya. Hello. Si Dikya, yan. Rosalina. Hindi ko nakikita, medyo malabo po yung mata. Hello, Sir Jay. J. Vincent, ayan. Sino yung isa? Sa ibabaw ni Sir J. Hello, Ate May. Hello, Ate Sol. Yan. Magandang hapon po sa inyo. At si Sir, sino ba ito? Sol Domingo? Yan. Si Sol, yan. Magandang hapon po sa inyo lahat. At kumbaga, batiin ko na rin siyang aking kaibigan, yung personal kong kaibigan. Yung kinukwento ko sa iyo kanina dun sa UP sa workshop. Si Jamie, yan. Si Ma'am Jamie. Ma'am Jamie, regards ka. Kumusta? Magandang hapon sa iyo. Batiin ko na lang din po si Sir Frederick Epestola, yung founder ng Art Show Philippines. Sino yun? Hello, Sir Eric. Sir Eric. Kumusta, sir? Baka magalit. Hindi. Hey, sir. Kumusta po? Kumusta? Mabait na tao yan si Sir Eric. Sir Dennis, saka si Sir Yelcast, yun. Si Sir Yodge. Yes, hello, Sir Yodge. Tapos yung mga kasama po sa Unified Artists Society na kumbaga may exhibit po kami ngayon sa sa Ricardo's Galleria Alfresco dito sa may Amadeo, Cavite. Parang 72 artworks yata yung nandun. Kasama namin si Sir Ferdinand Sanchez, member din na yata ng ASP. Sir Ferdinand. Si Ma'am Juby, si Ma'am Bernadette, yung nakilala ko si Ma'am Bernadette. Ma'am, it's my pleasure to meet you. Hopefully next Saturday, next Saturday ikaw na po yung guest. Si Ma'am Bernadette kasi parang siya, member ng UP Madrigal Singer. Tapos ngayon, nag-shift siya sa painting. Ang ganda ng kanyang artwork. Nung naisabit namin yung mga pyesa sa kanya, yung artwork lang niya nakita ko. So, ang galing. Ma'am Bernadette, hello po, hello. Anyway, kanina, binabanggit mo yung iyong mga artworks, nakarating na ng Malaysia, yung Aseo. Yes, diba? So far, ano-anong mga exhibit na? Ilang exhibit ka na? Kamusta yung experience sa pag-exhibit? Malaki ba sales? Masaya po. Yeah, masaya talaga, di ba? Ay, yung exhibit sa ibang bansa, yung Malaysia and Bangkok. Pero maraming collectors na rin sa ibang bansa. Teka, kasama ka ba nila Ann Cancera nung nakaraan? Hindi ako sumama sa pero yung artworks ko lang. Okay. Si Ann kasi naging guest ko dito bago siya, Yes, the day before hello, siya pumunta ron. Hi, Ann! So, ganun nga, nababanggit yung Malaysia, yung Bangkok dahil nga doon siya papunta nun. So, exhibit locally, marami na, for sure. Since 2020, di ba? Yes po. So, maraming galleries na rin nakapagsabit ng pyesa mo. Ay, ilan na rin po. So parang achievements yan, di ba? Opo, fulfillment as an artist. Kasi dream lang to dati. Yes! Tapos ngayon, actually, nung una nga, hindi mo dream yan di ba? Gawa ka lang ng gawa Yes, di ba? Wala ka naman pakialam dati doon Basta ikaw, gusto mo lang gumawa, gusto mo lang magpinta. At the same time, somewhere along the way, natutunan mo yung mag-exhibit, di ba? Na-experience mo yung may bumili. So, nagkakaroon ka na ng bagong goal, di ba? Lumalawak na. Totoo naman po. So,
Sa journey mo as an artist, may mga challenges ba na experience? Marami. Like what? For example, lalo na kapag full-time artist ka, ang hirap maging artist sa Pilipinas. Ang hirap ng appreciation sa Okay. value, monetary value. Mhm. Pero yung mga yon, part naman yun na magiging meaningful and may purpose yung story mo eh. Part of the game, ika nga. Yes po. And yun nga, nung full-time artist ako, hindi, kasi yung family ko neto eh, hindi ganun ka support. So, as in... Pero maitanong ko, makat lang kita saglit. Anong trabaho mo bago ka nag full-time artist? Assistant chef ako. Oh! Kaya hindi ganun kaano yung family. Kasi yun, stable na yun eh. Yes. As in, nung nag-mentoring program lang ako, hindi ko na ma-handle yung time. Namili ako kung ano ba yung gusto ko. Okay. Minsan parang ang delusional. Kusina o studio? Oo, parang delusional. Ang ganda ng choices, no? Diba? Kusina o studio. Impossible na maging artist kasi bihira sa amin eh. Mhm. Parang hindi pa known yung ganon. Oo. And as in, susugal talaga sa pagiging... Kapag gusto maging artist, susugal ka eh. Yes. Para- Totoo naman yan. Sabi nga nung kaibigan natin si Ding Royales, ang buhay ay isang sugal. Yes. Di ba? So, gaya nga nung sinasabi mo, namili ka between pagiging chef at pagiging artist, di ba? Yes po. And for sure, nung pinili mo yung pagiging full-time artist, maraming Tapos violent na- reactions. Opo. Kasi, sabi mo nga, stable ka na sa pagiging chef di ba? Yes po. Meron kang regular na paycheck, di ba? Opo. Meron kang mga benefits dyan. Whereas, kung magpo-full-time ka, hindi mo alam kung kailan kakikita. Yes po. Di ba? Pero kasi, ang mga artist po, mga kababayan, naniniwala yan na hindi lang naman tungkol sa pera yan eh. Opo, Di ba? Oo, kailangan natin yun para makasurvive tayo sa buhay. Pero it's not all about the money. Di ba? I know, meron kang dyan, may hugot ka tungkol dyan. No? Parang, ba't ka nag full-time? Di ba? Ayun kasi, Bakit art yung pinili mo over pagiging chef? yun nga eh. Di ba, nung art mentoring program, hindi siguro alam ng tao, ganun ko sineryoso talaga yung program na yun. Gusto ko maging artist talaga. Gusto ko to live my dream. Yun, oo. Bukod pa sa, kasi may offer yung tita ko na mag-ibang bansa ko. Okay. Tinanggihan ko rin talaga. Kaya, as in, umalis ako sa bahay ng full-time artist. Hindi alam ng mga tao na ginapa ko yung pagiging artist ko. So, it's So, really a struggle. Yes, as in, walang-wala. Oo. So, ayun, luckily, maraming naka-appreciate, nag-support. Maraming bumili ng artworks ko. Kaya na-survive ko yung pagiging artist. Kaya, nakaka-proud. Nakaka-proud naman talaga kasi parang napatunayan mo na hindi ka nagkamali nung pinili mong landas. Yes po. Di ba? Even though mahirap sa umpisa kasi from being an employee, di ba? Opo. Tapos bigla ka naging sarili mong boss. Di ba? Sarili mong boss sarili mo yung oras. Di ba? Kung kailan ka gagawa, kung kailan ka magpipinta, di ba? For me kasi diba? it's a burning passion for me eh. Oo. Parang, At walang makapapatay ng Opo. apoy na yon, yung burning passion na yon. Kahit anong gawin mo, hindi mamamatay yan. totoo. Di ba? Kahit sakluban mo yan, hindi yan mamamatay eh. Actually, may nabanggit si isang abogada na parang nag-retire. Nung nag-retire siya, doon niya pinursu yung dream niya pagiging artist. Sabi mo yun, at 60 plus, di ba? Oo. Puro ka lang aral all your life, pero kasabay nun yung pagpaninibugho mo, yung damdamin mo na gusto mong magpinta, gusto mong gumawa. Kasi mapapaisip tayo Diba? what we are living for po eh. Oo. So parang saan ba talaga naka-design yung sarili natin? Oo, tama. Tsaka may mga bagay-bagay talaga na hindi kayang patayin ng pera. Totoo. Di ba? Yung paniniwala mo, yung passion na tinatawag. Sabi mo nga, burning passion. Hindi kayang patayin ng pera yan eh. Di ba? May pera o wala, gagawin mo yan eh. Di ba? Doesn't matter kung ano sabihin ng tao eh. Di ba? So, paano mo na-overcome yun? I mean, for sure, naging depressing, naging malungkot yung mga unang stage ng pagiging full-time artist kasi Struggle. walang katiyakan yun eh, di ba? Struggle, pero hindi naman siya umabot sa depressing na part. Kasi, ayun, I have a support system na And that's very good. yung Yeah. Art Show Philippines, Yun, as in, yun. grabe yung support ng mga Yan, artists sa akin.
Tapos, ayun, as in, di ba yung art kasi sugal? Yes. Kung hindi pwedeng sugal to, kailangan trabahuin ko to. Yes. Para hindi siya 50-50. Kailangan malaki yung part Kahit na... maging 60-40, 70-30 man lang, Oo. no? Kailangan malaki yung part na kumita ako dito. Tatrabahuin ko to. Oo. Need kong magpuyat ng... As in, sleepless nights para lang makabayad ng bills, ng rents, ng lahat. Para makasali sa mga iba pang activities. As in, Sa mga exhibits, di ba? gagawa ka talaga. Tapos doon magre-reflect na yung parang yung market mo, kung ano ba yung, doon mo malalaman din yung market mo kung Yes. pangit ba yung gawa ko, parang konti lang yung benta ko, kaya mapupush kang gumawa talaga ng parang Mag-improve, di gandahan. ba? Yes. Oh, parang magiging driving force mo yun to improve yourself. Yes, kasi To hindi ka improve pwedeng your works. mag-stop kasi yun na yung last line mo eh. Hindi, Yes. Parang no turning back na to. Parang ito na yung kumbaga huling atras mo. Dahil Yes, pinili mo to, panindigan mo, parang gano'n, di ba? Totoo. So, yun yung maganda ron eh. I mean, nakakatuwa kasi na merong yung sinasabi mo nga, support system. Yes Di po. ba? Merong Malaking support bagay factor sila eh. na yung community. Di ba? Yung community ng kapwa mo artist na nakaiintindi sa'yo dahil pareho kayo ng dinaranas. Totoo. Pareho kayo ng pinagdaraanan. Pareho kayo ng lingwaheng ginagamit. So, may mga artist kasi na sabihin natin hindi naman member ng mga groups or community. So, may iba nakakakwentuhan ko na parang nahihirapan sila dahil walang tumatanggap sa gawa nila, hindi kinikilala, or hindi na-appreciate at all, maski ng mga tao sa bahay. So parang gusto na nilang tumigil, di ba? Eh sabi ko nga, bakit ka titigil? Eh lahat ng guest ko sinasabi, ang laging pinapayo, magpatuloy lang. Di ba? Tuloy mo lang yung ginagawa mo, tuloy mo lang yung passion mo. Kung passion mo magpinta ka. Kung passion mo sumulat ng kanta, sumulat ka ng kanta. Kahit walang makinig. Ang mahalaga, nagawa mo yung gusto mo nang wala kang inaapakan, di ba? Nang wala kang inaargabyado. At na-express mo yung sarili mo. Na kung sa tingin mo walang nakakarinig, maaaring ngayon wala. Bukas makalawa, meron yan. Di ba? Bukas makalawa, hindi ka lang basta narinig, naintindihan ka na. Totoo po. Di ba? Tama. Kasi iba yung nakinig iba yung nakaintindi. Totoo. So pwedeng narinig ka lang pero dead ma lang yon. Pero bukas makalawa, dahil narinig ka kahapon, malay mo, naintindihan ka na nila. Di ba? Ang laki ng chance na gano'n eh. Yes. Parang ano, di ba? I mean, sa artworks, gano'n din naman yun. Sa experience ko rin, marami ring hindi nakakaintindi o hindi rin nakaka-appreciate. Napagbintangan pa ng computer printout yun eh. Di ba? Pero, ang nakakatuwa, nakakarating ng ibang bansa yung gawa. Di ba? Yung pyesa. So, ibig sabihin na may mga tao na nakaka-appreciate. Yes po. Di ba? meron po. So, parang yung sinasabi rin ni Juby, Abne, tsaka ni Criselda Manalo, ang bawat pyesa may soulmate. Di ba? Oo, may soulmate. Oo. Eh, si Elcas nga, nakita na yata yung soulmate sa Paris. Hopefully. Hi, wala sir. masaya. Hindi, natutuwa lang ako dun sa kwento na yun ni si Sir Elcas. Anyway, kasi, di ba, Art Show Philippines, kanina pa natin pinag-uusapan, any upcoming events na pwede mong i-plug, i-promote ngayon? Yung sa exhibits pa lang po yun, may year-end exhibit kami sa 1159 Creative Space, and then meron kami sa sa January, ay may convention kami sa Baguio. Sa Baguio? Yes po. Oo. And for sure tuloy-tuloy naman yun whole Oo. year. Meron pa yata sa Luneta, no? By February. Ayun, February may Luneta. Oo. Ito po, hanggang February may programa na Art Show Philippines. Yes. Oo. So, wala nang Christmas party kasi may convention na sa January. Ayun, yung sa year-end exhibit Sa year-end, namin. sa year-end. Yun pa yung Christmas Oo. party na. I think sasama ako dun sa, And hopefully, will. sa convention. Ini-invite ko po kayo. Oo, maraming salamat. Oo. So, ganun lang. Ay, kasi yung art convention, dito magkikita-kita po, mga kaibigan, yung mga artist na member ng Art Show Philippines, magkikita-kita sa Baguio. Di ba? Yung mentoring program, pakipaliwanag nga, medyo hindi ko rin na nagigets pa. Para sa kapakanan din ng ating mga manonood, ano yung sinasabi natin, o kanina pa natin binabanggit, mentoring program ng ASP. Yung Art Show Philippines kasi, nagkaroon sila ng mentoring program kung saan tinuturuan yung mga artists o yung mga
baguhan or Okay. gusto pang matuto, gusto pang mag-explore, gustong makilala talaga, gustong maging professional artist. And Okay. ayun, kasama po ako sa second batch. Then, ayun, maraming naitulong sa akin sa pagiging artist, pagiging professional, discipline as an artist. Maraming bagay sa pakipag-communicate sa kapwa artists, collectors, or kahit sino sa sa industriya. Paano mo titingnan yung artwork mo? Ang daming itatakel na, as in, bukod sa pagiging technical, philosophical, sa Okay. art, ang dami. Yung principle, Yes, principle. Oo. Alam mo, nakakatawa kasi nabanggit sa akin ni Sir Eric, pati yung financial management itinuturo. Yun, Diba? importante yun sa Oo, akin. kasi Kaya nga sa karanasan natin, sa kasaysayan, maraming artist yung biglang sikat, biglang yaman. opo. At the end of their career, wala ng pera. Ayun, isa Diba? yun sa Kasi, naturo. Kaya, I mean, diba? nai-survive ko yung pagiging full-time artist. Kasi, need mong i-handle yung financial mo. Hindi siya araw-araw Pasko nga. Yes, yes. There are rainy days, di mo alam kung... Biglang drought, di ba? Yes. Kaya kailangan i-handle mo maayos yung financial mo. Oo. Kaya, isa din siya na ituturo. Oo. Ang dami. Market, para... Tsaka yung yung binabanggit din niya na yung emotional support. Diba? Yes, Psychological support. Sabi niya nga, nung nakaraan, may 4 na sabay-sabay na, alam mo na naagapan, na natulungan. Kasi nga, through the support factor, support system ng grupo, ng family. Diba? At yun yung nakakatawa sa mga grupo na ganyan. Kasi, walang iwanan di ba? Opo. Walang hindi yung grupo na parang nagpapataasan ng ihi yung bawat isa, nagkakagatan, di ba? Hindi po kasi hindi mo Naging naman... grupo pa kayo Opo. kung gano'n nilang gagawin nyo. Di ba? Isa-isa sinisiraan nyo, tapos yung isa-isa hinihilan nyo pababa. Dahil ang gusto ng isa siya, yung nasa ibabaw, siya yung magaling. Siya yung Ayun, bida. wala naman, Diba? hindi So, namin inaano yung ganong practice. Kaya nga, ang nakakatuwa kasi, merong Art Show Philippines na isang halimbawa ng matinong grupo, lalo na particular sa sining, na may magandang layunin para sa mga artist. At patuloy yung pag-develop or pagtanggap dun sa mga bagong henerasyon. Opo. Di ba? And Kaya may welcome mentoring lahat. di ba? Yes po. Kumbaga, yung mentoring, nagtuturo ka na dun sa second liner mo Opo. Di ba? As you move on, as you move forward, meron kang kasunod. Di ba? Walang vacuum, walang may iwan. May kasunod ka agad. So, Opo. same process. Pag sila naman yung nag-move forward, may kasunod pa uli na Yes. sila naman yung magtuturo. So, continuous yung yung development. Totoo po. Di ba? Continuous yung development at discovery ng mga artist. Guys, ay teka, nakita ko si Ma'am Rhea Reg, binabanggit si Marvel Obemio, si Cap Marvel. Si May Jan, tama ba May Jan? Tsaka si Ma'am Susana Tambasakan, tama ba? Medyo maliit, hindi ko makita. Anyway, kailangan ko magpalit ng grado ng salamin. Malabo na talaga. Anyway, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga sumusubaybay at sa mga nagko-comment. Nakikiusap na rin po ako, paki-share na rin po yung ating link para mas marami pa akong makapanood saan mang sulok ng mundo na inaabot ng ating palatuntunan ngayon. Patuloy po natin suportahan yung Sining Pilipinas at magbabalik po ang Sining Pilipinas pagkatapos po ng mga ilang paalala. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment.
Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Halina't pag-usapan natin ang sining at kultura ng ating bansa. Samahan nyo kami sa untahan na tatalakay sa mga kaganapan sa daigdig ng arts and culture nating mga Pilipino. Ito ang Sining Pilipinas. Kasama ang inyong tagapaglingkod na si Chris Lucas. Yes, opo, magandang hapon uli. Welcome back po ulit dito sa Sining Pilipinas. Kanina po, binabasa ko lang yung mga comment. Si Kapitan Marvel Obemio nagsasuggest ng susunod nating guest. I-guest daw natin si Miss Rhea Reg at si Sol F. Domingo. Yes. Oh, why not? Pwede naman. Pero teka, announce ko na rin ang huling episode natin for this year is on December 16, next week. Kasi by December 22 magkakaroon na ng Christmas break ang Christmas break ang Media House Express. So January na yung susunod nating susunod nating episode. So ito si Ma'am Rhea Reg, si Ma'am May Jean, Susana Felicidad Tambasakan, at sino pa ba? Yung sila naman yung papanoorin natin. Oo, sila naman, kwentuhan po tayo rito. Kasi ano lang naman tulungan lang naman, di ba? Tulungan lang. Support local artists, sabi nga. So, kumbaga, nandito po ang Media House Express, nandito po ang Sining Pilipinas para bigyan tayo ng pagkakataong i-promote yung ating trabaho, yung ating works, at ibahagi yung ating kwento. Di ba? Kasi wala naman talagang platform kung saan tayo pwede magbahagi ng kwento natin, ng istorya natin, di ba? Gaya nung kinukwento kanina ni B, na yung pag-shift niya from corporate world ba yun, di ba? From being an employee to full-time artist, di ba? Hindi naman lahat nakakaalam ng kwento na yun, di ba? I mean, para sa akin, inspiring yun kasi isang matapang na hakbang yun, di ba? Isang matapang na hakbang yun dahil wala ka namang katiyakan dun sa pinili mo, Whereas yung iniwan mo, mas secured ka kung tutuusin. Pero yun nga, dahil meron kang personal reason, di ba? Pinili mo yung mag full-time artist dahil sabi mo nga, burning passion, di ba? So, pag sinabi mo kasing burning passion, mga kaibigan, hindi kayang patayin niya ng kahit ng kahit sinong tao, kahit magkanong pera. Mananatili at mananatili. Siguro, for a while, hihinto ka. Pero at the end of the day, di ba? Babalik ka Babalik mo pa rin yung burning passion mo Kasi kaya nga tinawag na passion Hindi mo mapipigilan yan You are destined, di ba? To do your craft, to do your work. So, ganun lang. Kaya, kumbaga, kung meron kang gustong sabihin sa mga kapwa natin artist, sa mga baguhan, sa mga sasabak sa mentoring program ng ASP, di ba? For sure, marami rin tanong yung mga yan, di ba? Gusto rin marinig yung mga kwento ng mga artist na parang napakahirap pala ng pinagdaanan nyo, paano mo na-survive, di ba? So, kailangan ba namin pagdaanan yan para rin maging magaling o para rin magtagal sa art world, di ba? So, baka meron kang sa kanila, ito yung tinatawag words of wisdom. Baka meron kang may papayo o pwedeng sabihin. Go ahead. Next year, siguro, baka may mentoring program ulit. Hopefully, meron. Di naman siya nakakatakot. Siguro yung kung passionate ka talaga sa art, mag-survive ka kung dedicated ka. Kasi passion is not enough. You need dedication. Okay. Kung gusto mo maging professional artist, then sa mga ibang artist na gusto lang mag-try na kahit hindi mentoring program, kung hirap pa na i-pursue yung art professionally, siguro, gawin niyo muna yung need na career or job. And then, pero magpinta pa rin mag-draw or any kind of art, gawin nyo pa rin. Then, balikan nyo or pag dumating yung time na ready na talaga kayo, yun, i-pursue nyo na. Hindi naman need na kailangan ngayon mismo. Okay. Siyempre, need mo rin maging ready. Pero wag hinto.
Ayun. Yun yung mahalaga, wag ihinto, di ba? Yes po. So, pwedeng i-prioritize mo muna yung mga bagay-bagay na Yes, kailangan mong gawin, di ba? So, pag talagang hindi na kayang pigilan yung burning passion, then you decide. Yes. Di ba? Ika nga, cross the bridge when you get there. Di ba? And hopefully, tama yung maging desisyon. Di ba? I mean, ano lang naman kung pipiliin mo mag full-time artist, maraming magsasakripisyo, may mga isasakripisyo ka. And for sure, may mga tao na magkakaroon ng violent reaction. Violent reaction. Yung hindi nila naintindihan kasi yung nararamdaman Actually, mo yung violent reaction, Diba? hindi na siya magmamatter kapag yung situation na talaga yung humarap sa'yo. Yung violent reaction, wala na yan. Magiging irrelevant na Oo. no? Yung sitwasyon yung haharapin mo, and doon ka mag-focus. Kasi Yes. siya yung relevant Okay, tama. Napakaganda nung mga sinasabi ni B, mga kaibigan. Na-ano ako, na-amaze ako sa mga words ni B, sa kanyang principles. Kasi nga, totoo naman di ba? Parang si Van, di ba? Si Yes, Van po. Pag, isang engineer, di ba? Pero nag-shift into full-time artist. Di ba? Ang unang reaction siguro ng tao, engineer ka na Di ba? Parang pinag-aral ka ng magulang mo for so many years, tapos iiwan mo lang. Working engineer ka na, licensed engineer ka na. Pero ngayon, si Van, kung titignan mo, napakasaya. Oo. Di ba? Napakasaya, Yes. di ba? Laging Yung mga bagay jolly na face hindi lagi. mabibili talaga. Oo. At ang nakakatawa sa kanya, suportado siya ni Mami Jer. Yun. Hello, Mami Jer. Ay, Mami Jer! Mami naming lahat. Malaki kay Mami Jer na ako. Actually, siya yung barkada ko, hindi si Van. Ganun kasi ka-supportive. So, hopefully lahat ganon. Then, yung pong mag-ina na yan napakasayang kaibigan ko, napakalaging, kumbaga, jolly mood lagi yung mga yan laging masayang usapan pagka yung dalawang yun ang kausap mo. Anyway, yun naman po yung nababanggit lang bilang halimbawa, di ba? Bilang inspirasyon. Kasi sa totoo lang, sabi mo nga, hindi madaling maging artist dito sa atin Yes. Di ba? Una-una, support factor. Pwede kang hindi suportahan ng pamilya mo dahil hindi nila naintindihan yung ginagawa mo o hindi nila gusto at all. Di ba? Laging sasabihin, walang pera sa art. Di ba? Nagtatrabaho ka na, bakit ka papupunta dyan? Walang pera dyan. Masisira lang buhay mo dyan, di ba? Pangalawa, appreciation ng public, di ba? Yes. Are you sure na makakakuha ka ba ng tamang group of people para maging collector o patron mo? Di ba? Walang kasiguruhan yun. Kasi hindi mo naman alam ang taste nila kung magugustuhan nila yung gawa mo, di ba? Pwedeng sabihin na, nakita ko na yan, meron na ako yan, di ba? Or collector na ako ni ganito. So, yun nga, still napakalaking risk nung pagpo-full-time artist, mga kaibigan. But then again, high reward yan. Yes. High risk or high reward. Laging ganun yan. High reward kasi gaya mo, successful ka na. Ayun, Diba? yun nga, masasabi ko siguro sa part ko as an artist, successful ako. Kasi nag-start ako, initially hindi supported yung family. Pero nakikita kasi nila na nag-survive ako, nakalipat ako sa... Napatunayan mo namuhay ako ng comfortable life. And then, ayun, eventually naging supportive sila. Oo. So, matatanggap din nila kapag nakita nila na dedicated ka talaga. Yes. Seryoso ka sa ginagawa mo. And may patutunguhan ka naman. And prove it na lang sa kanila, ganon. Yes. Di natin masisisi sila kasi siguro gusto lang talaga nilang safety net. Yes. Kasi yun nga, sa bansa tayo na third world country. So hindi natin masisisi yung principle nila sa life. Pero we just continue lang talaga. Kasi malay mo, mabago mo yon. Yes, kung mapapatunayan mo naman kasi sa mga hindi naniniwala na karapat dapat kang paniwalaan at suportahan, ay malaking achievement na yun. Yan, kaya doon mo sasabing successful ka kasi nabago mo sila Tsaka napatunayan mo na tama yung desisyon mo. Oo. Di ba? Success yun. Isang malaking yung tagumpay yun. Regardless na kung bumibenta ka o hindi, o kung sikat ka na o hindi, o rockstar na yung pangalan mo o hindi. Ang mahalaga, napatunayan mo na tama yung desisyon mo. Yes. Di ba? Yun yung pinaka-importante doon. Naging tama yung desisyon mo at hindi ka nagkamali. So, sa mga ganung pagkakataon kasi, yun yung isa sa pinakamasaya. Oo naman. Di ba? Di ba? It's more than yung yung nakapag-show ka, nakapag-solo show ka, nakapag-open ka ng solo show dito o sa labas man ng bansa. Ang pinakamahalaga, napatunayan mo na tama yung ginawa mo.
Yes, Diba? and nag-try ka eh. Yes. So, nag-try ka at hindi ka sumuko. Oo. Yun yung halaga, hindi ka Kaysa tumigil. wala kang ginawa. Yes. So, diba? Kung hindi mo tinuloy, mapupuno ka ng what if buong buhay mo. Yes. Di ba? Tapos mananatili kang, buti pa si ganito, nakapag-show na sa ganon, di ba? Puro ka na lang regrets. Bakit? Kasi hindi mo sinubukan. Di ba? Kaya lagi kong sinabi ko rin kay Van, sinabi ko rin sa iyo ngayon, isang matapang na desisyon yung mag full-time artist. Totoo. Isang napakalaking life-changing decision yan. Sobra. As Di ba? in, flip 360 It's more than gusto ko na mag-asawa. It's more than that di ba? It's more than that yung gusto ko na mag-asawa pa, gusto ko na mag-asawa. Hindi ganoon eh. Pag sinabi mo sa magulang mo, ayoko na pong magtrabaho, magpo-full-time artist na lang ako. Yun yung pinaka life-changing decision. At isa sa pinakamatapang na desisyon na gagawin ng isang tao. Di ba? Lalo na, hindi ko alam kung may kinalaman dito yung pagiging babae, ano? Di ba? Parang, Possible na nakadagdag sa factor. di ba? Yung kasi, parang, anong mangyayari sa buhay mo? Di ba? Yun yung unang sasabihin ng magulang mo, ng mga kamag-anak mo, eh. Nagtatrabaho ka na, kumikita ka na, di ba? Tapos bigla ka mag-shift dyan sa full-time artist, pagiging full-time artist. Ano mangyayari sa'yo? Makakasurvive ka ba? Kaya mo ba yan? Things like that. Di ba? So, ganun lang. At muli, maraming salamat, B. Aya, si B. Aya. Be like her. Thank you. Maraming Isang salamat, matapang sir. na matapang at kumbaga may prinsipyo yung artist. No? Isa sa pinagmamalaki ng Art Show Philippines, si Binibining B. Aya. At muli, iniimbitahan ko kayo pumunta sa mga gallery, sa mga exhibit, sa Ricardo, sa 1159, sa Historia, sa Gateway Gallery, at kung saan-saan pa na napakarami. Napakarami pong mga gallery at mga, actually kahit cafe and restaurant, Yes. di ba? Yun yung nakakatuwa ngayon, di ba? Lumalawak na yun. Lumalawak. Hindi lang mga gallery ang pwedeng pagsabitan ng artwork ng mga artistang Pinoy. Di ba? Maraming salamat, B. Salamat sa pagpunta at pakikipagkwentuhan. Alam ko, galing ka pang Malate kanina. Regards po sa lahat ng member ng ASP, sa pangunguna ni Sir Eric Epistola. Regards po sa lahat ng ating mga kaibigan, sa mga sumubaybay at nagkomento. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At nagpapaalam na po, Chris Lucas po, dahil dito sa MHC, kami, kasama mo. Hindi ko kabisado yung choreography, sorry. Maraming salamat po. Halina't pag-usapan natin ang sining at kultura ng ating bansa. Samahan nyo kami sa untahan na tatalakay sa mga kaganapan sa daigdig ng arts and culture nating mga Pilipino. Ito ang Sining Pilipinas. Kasama ang inyong tagapaglingkod na